Dominant Protector. Credit to the author. 4,541-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oh, kamusta ka na? Tuwang-tuwa na tiningnan ni Wenhan si Terence mula ulo hanggang paa, hindi maitago ang saya sa kanyang mukha. Bigla niyang niyakap si Terence at sinabing, alam kong magiging maayos ka, Kuya Ford. Ha. Ito ay mahusay, ito ay mahusay. Hindi mapigilan ni Terence na madamay sa emosyonal na pagpapakita ni Wenhan. Sumama lang siya sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen para maghanap ng matutuluyan. Sa halip na sabihing nakipag-ugnay siya kay Wenhan, mas napakinabangan niya ito. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok at paghihirap na ito, alam ni Terence na hindi lang siya nagkaroon ng isa pang kakampi, mayroon pa siyang isa pang kapatid na itinuring siyang parang sariling kapatid. Ito ang pinakamahalagang gantimpala na nakuha niya mula sa paglalakbay na ito sa Timog. Haha, I'm fine. Sorry for making you guys worry. Tinapik ni Terence ang kanyang balikat at ngumiti. Umupo ang dalawa na magkaharap. Matagal na nasa sabik si Wenhan, ngunit sa wakas ay huminahon na rin siya pagkatapos ng mahabang panahon. Tumingin siya kay Terence at nagtanong, Kuya Ford, bakit ka biglang naging ganito? May suot siyang maskara para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nabalitaan ko na ang matandang sect master ng West Mountain ay nasa Dragon Boat Escort Agency ngayon. Sabi ni Terence. Tama. Ilang araw pa lang ako nakabalik. Bagamat sinasabing namatay ka na sa southern part ng isla, hindi pa rin ako sumusuko sa masasamang intensyon ko ng pribado. Marami na akong pinadalang especially iya sa labas ng bodyguard agency namin. Nandito na yata sila para sa iyo, Kuya Ford. Buti na lang nakamaskara ka talaga. Puri ni Wenhan. Nakakainis ang mga especially iya na ito. Karaniwang sinusubaybayan nila ang lahat ng paggalaw ng ahensya ng escort ng Kaizen, sa loob at labas. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob ni Mingyua na ipahayag ang kanilang galit. Kung ang kabilang partido ay ang Longzhou Escort Agency lamang, ang mga especially iyang ito ay matagal nang nahuli at napatay. Gayunpaman, ang kabilang partido ay may suporta sa lumang sekta ng West Mountain. Kahit na ang kasalukuyang katayuan ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay parang araw sa tanghali, hindi pa rin ito mahawakan ang mga kilay ng masamang cultivator na ito na big shot noong panahon ng pagkakatatag. Kung talagang nagalit siya sa kabilang partido at gumawa ng hakbang, wala talaga siyang magagawa. Ang matandang halimaw, ang West Mountain Sect, ay hindi nagpahirap sa escort agency, di ba? Binago ni Terence ang paksa. Hindi niya kailangang alalahanin ang sarili niya. Kung ilalabas ng matandang sekta ng West Mountain ang kanyang galit sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, talagang problema iyon. Hindi pa. Nagpadala lang siya ng mga tao para bantayan tayo. Wala naman siyang ginawang extreme. I think he's also worried about our position in the bodyguard agency. He shouldn't dare to do anything to US. Kumpiyansa na sabi ni Wenhan. Well, mabuti iyon. Tumango si Terence. Ang pamagat ng Overlord of the Southern Continent's Escort Agency ay hindi para sa wala. Kahit na ang kabilang partido ay isang malaking shot ng mga masasamang cultivator, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago subukang gumawa ng anuman. Pagkatapos ng lahat, ang impluensyang ito ay hindi maliit. Baka maakit pa nila ang pag-atake ng mga matuwid kung hindi sila maingat. Habang nag-uusap ang dalawa, may mga yabag mula sa labas ng bahay. Nagkatinginan sina Terence at Wenhan at nanahimik. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi nila maaaring hayaang malik ang balita ng pagbabalik ni Terence. Kahit na nakasuot siya ng Chenzi mask at nagbago ang kanyang hitsura, pinakamabuting huwag hayaan ang sinuman na makapansin. Biglang huminto ang mga yabag sa pintuan ng kwarto, kasunod ang isang pamilyar na boses. Wenhan, hindi ka patulog ah. Ito ang aking ama, tumingin si Wenhan kay Terence at nagtanong, Brother Chi, gusto mo ba siyang makilala? Oo naman. Maaari mong piliin na huwag makita ang iba, ngunit paano mo hindi makikita ang punong escort na si Chi? Ngumiti si Terence.
Kinailangan niyang ilihim ang kanyang kinaroroonan mula sa 99% ng mga tao, ngunit hindi siya aalis nang hindi man lang nakikilala si Ming Yuan. Kung ganoon nga, hindi na niya kailangan pang bumalik sa bodyguard agency. Sige, tatawagan ko siya. Tuwang-tuwang tumango si Wenhan, pagkatapos ay mabilis na lumabas para buksan ang pinto at pinapasok si Ming Yuan. Wenhan, tatalakayin ko ang alliance kay Shanning Hill bukas, kaya iiwan ko ang bahay sa iyo. Tulungan mo akong ayusin ang mga kinatawan ng Chamber of Commerce. Lahat sila ay bihirang malalaking customer. Nagiba ang ekspresyon ni Ming Yuan habang nagsasalita siya. Napagtanto niyang may estranghero sa silid. Hindi napigilan ni Ming Yuan na bigyan ng masamang tingin si Wenhan. Bakit hindi niya sinabi kanina nung may outsider sa paligid? Kung ano ang sinabi niya ay confidential at nag-aalala sa buong South Continent's Escort Agency Alliance. Kung nalik ito ng maaga, malamang na magdulot ito ng gulo o maging sanhi ng maagang pagtatapos. Pare, hindi tagalabas ang taong ito. Nagkibit balikat si Wenhan at hindi na nagpaliwanag pa. Hindi isang tagalabas. Nagulat si Ming Yuan. Maingat niyang pinalaki siya at naramdaman niyang parang pamilyar siya. Gayunpaman, sigurado siya na hindi pa niya ito nakita. Bilang pinuno ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ang kanyang paghatol ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tao. Maaari lamang niyang suriin, "I wonder if your excellency." Long time no see, head of escort. Ngumiti si Terence. Ikaw ay. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, natigilan si Ming Yuan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Wenhan. Nang makita niyang tumango si Wenhan bilang kumpirmasyon, sa wakas ay sinabi niyang may pagtataka at galit, "Batang bayani Ford. Tama, ito ang isang ito. Pinuproblema kita sa panahong ito." Nakangiting tumango si Terence. Hindi, buti nakabalik ka. Young Hero Ford, nakabalik ka ng ligtas, ito ay isang magandang bagay. Maging si Ming Yuan, na noon pa man ay mature at mahinahon, ay hindi maitago ang kanyang pananabik sa sandaling ito, tulad ni Wenhan. Kasabay nito, tulalo niyang sinabi, "Ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay kung nasaan ito ngayon, salamat sa iyo, batang bayani Ford. Kung ikukumpara, wala tayong maitutulong. Nagigilty ako at hindi ko kayang harapin ka. Masyado kang seryoso, hepe. Tatandaan ko ang lahat ng ginawa ng ahensya para sa akin. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Lahat tayo ay magkampihan." Nakangiti si Terence habang nakatingin kay Wenhan. Siya at si Ming Yuan ay magkaalyado pa rin, ngunit hanggat nasa Kaizen Bodyguard Agency si Wenhan, palagi siyang mapagkakatiwalaan. Sa pagtatapos ng araw, napakalapit lang ni Terence sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen dahil kay Wenhan. Kung ikukumpara sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, mas pinapahalagahan niya si Wenhan. Magkasama ang mga ibon ng isang balahibo. Kung tutuusin, pareho silang sentimental na tao. Tama ang Young Hero Ford, lahat tayo ay nasa iisang side, kaya hindi ko sasayangin ang oras ko sa Young Hero Ford. Tumango si Ming Yuan bilang pagsang-ayon at seryosong sinabi, "Magandang bagay para sa ahensya ng escort ng Kaizen na ligtas na nakabalik ang batang bayani na si Ford." Gayunpaman, dahil ang matandang sectmaster ng West Mountain ay kasalukuyang nasa Longzhou Escort Agency, hindi namin maaaring hayaang lumabas ang balitang ito. Mas mabuting umiwas muna dito sa ngayon. Tama ka, Chief. I had the same intention. To be honest, I've come back this time to bid you to farewell. Sabi ni Terence. Tama ka, Hepe. Nagkaroon ako ng parehong intensyon. To be honest, I've come back this time to bid you to farewell. Sabi ni Terence. Paul. Parehong nagulat ang mag-amachi. Mabilis na nagtanong si Wenhan, "Brother Ford, aalis ka ba sa tubig ng South Continent?" 4,542. Tama. Dumating ako sa South Continent sa pagkakataong ito para tugisin ang masamang magsasaka, si Wabaw. Ngayong natapos na ang aking misyon at mahigit kalahating taon na akong nakalabas, oras na para bumalik sa North Island. Paliwanag ni Terence. Sa katunayan, nakaranas siya ng maraming magagandang bagay sa nakalipas na 6 na buwan.
Hindi mahalaga kung ano ang dapat niyang pagdaanan, nalampasan niya ang lahat ng ito, at ang kanyang lakas ay tumaas mula sa unang bahagi ng Golden Core hanggang sa Mid-Peak Golden Core. Nadala niya ang kanyang sarili sa maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan, at nagkaroon din siya ng kaibigan tulad ni Wenhan. Ngayong natapos na niya ang kanyang misyon, maaari na siyang umalis ng hindi nasaktan. Totoo iyan. Ngayon ang itim na Ark City na iyon ay binabantayan ng matandang Diablo, ang matandang sekta ng West Mountain, talagang delikado para sa iyo, Kuya Ford. Maaari kang bumalik sa North Island at iwasan ito. Tumango si Ming Yuan pagkatapos ng sandaling katahimikan. Kuya Ford, sigurado ka bang makakapag-ulat ka ng walang dala? Ito ay isang bounty mission, nag-aalalang sabi ni Wenhan. Karaniwan, ang isang bounty mission na tulad nito ay dapat mabilang sa ulo, tama ba? Ito ay isang hindi binibigkas na tuntunin sa maraming mga misyon ng sekta na ang isa ay kailangang magkaroon ng ulo upang makumplito ang misyon. Pagkatapos ng lahat, walang patunay. Paano kung bumalik si Terence na walang dala at sinabing pinatay niya si Wabaw? Paano kung hindi siya naniwala ng mga tao? Hindi mapigilan ni Ming Yuan na sumimangot. Bagamat namatay si Wabaw sa mga kamay ni Terence, hindi naputol ang kanyang ulo. Madaling sabihin iyon. Kung pinatay niya si Wabaw ng pribado, mahirap ipaliwanag. Pero sa pagkakataong ito, pinatay siya sa publiko sa arena ng escort agency meeting sa South Continent. Alam ng lahat na ako, si Terence Ford, ang pumatay sa kanya. Pagbalik natin, hayaan silang mag-imbestiga ng kaunti at malalaman ang katotohanan. Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Sa kanyang posisyon sa tatlong pavilion ng North Island, siya ay isang taong tinitigan ng pavilion master na si Truett. Maging ang pavilion master na si Atticus ay nakita siya sa ibang liwanag. Sino ang maglalakas loob na gawing mahirap ang mga bagay para kay Terence? Iyon ay para sa pinakamahusay. Parehong tumango sina Ming Yuan at Wenhan. Hindi komportable para sa akin na magpakita sa publiko sa oras na ito, at hindi ako makapagpaalam sa lahat sa publiko. Kailangan kong problemayan ang pinuno ng mga escort at kapatid na si Quail upang humingi ng tawad sa ngalan ng iba pang ahensya ng escort pagkatapos kong umalis. Tanong ni Terence. Walang problema, walang problema. Espesyal ang sitwasyon ngayon. Maiintindihan ng lahat. Sumangayon si Ming Yuan. Nga pala, may isa pa akong dapat problemayan, si Kuya Quail. Masyadong maraming tao sa Hong Chamber of Commerce, kaya hindi ako komportableng magpaalam sa tindera na si Chai. Nagpaplano akong magsulat ng liham para kay Kuya Chi na ibigay ito sa ngalan ko. Sabi ni Terence. Walang problema. Nagkataon lang na inimbitahan ko ang tindera na si Chai na samahan ako sa hapunan bukas. Maliit lang, ipaubaya mo sa akin. Tinapik ni Wenhan ang kanyang dibdib at tumango habang inihahanda niya ang tinte at papel para kay Terence. Sige, sabi niya. Agad na kinuha ni Terence ang papel at nagsimulang magsulat, walang gaanong masasabi, ilang salita lamang ng payo at aliw. Sapat na para ipaalam sa tapat na Chai na sila ni Melvin ay nanunood sa kanya. Natapos niyang magsulat ng sabay-sabay at sinabi kay Wenhan na itago ang sulat. Aalis na sana siya nang may maalala siya. Nilinggan niya sina Ming Yuan at Wenhan at sinabing, sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nalaman ko ang isang balita sa South Island. Makakaapekto ito sa pangkalahatang sitwasyon ng buong lugar ng dagat ng South Continent. Sa tingin ko kailangan mong maging handa sa pag-iisip ng maaga. Magsalita ka, batang bayani Ford. Bihira para kay Terence na maging seryoso, at parehong naging seryoso ang mga ekspresyon ni Wenhan at Ming Yuan. Naisip nila kung anong uri ng balita ang maaaring makaapekto sa buong karagatan ng Timog Kontinente. Ayon sa internal news ng Spirit Beast Clan, handa silang magpataw ng buwis sa lahat ng human cultivators sa South Continent Sea. Hindi natin alam kung kailan ito magsisimula, pero dapat maaga o huli. Kaya mas mabuting pag-usapan kaagad ang isang diskarte para maiwasan ang pagiging cannon fodder. Seryosong babala ni Terence. Masyadong nakakagulat ang balitang ito, at ayaw itong ibunyag ni Terence. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumayo na lang at walang magawa sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Kahit wala siyang maitutulong, mabigyan man lang niya sila ng babala.
Ano? Kailangang magpataw ng buwis ang Spirit Beast Clan. Nagulat sina Mingyuan at Wenhan. Puno ng takot ang kanilang mga mukha at hindi nila maiwasang magpakita ng takot. Paano ito nangyari? Wala pang ganoong precedent sa nakalipas na libu-libong taon. Totoo na walang ganoong precedent sa nakaraan. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagbabago sa power hierarchy ng Spirit Beast Clan kamakailan, at ang panukalang pangungulekta ng buwis na ito ay iminungkahi ng bagong taong may kapangyarihan sa publiko sa Spirit Beast Meet. Hindi ito maaaring kasing simple ng isang pay sa langit. Dapat itong seryoso. Paliwanag ni Terence. Ang balitang ito. Masyadong nakakagulat. Umupo sina Mingyuan at Wenhan sa kanilang mga armchair, na matagal bago matuno ang pagkabigla at gulat na dala ni Terence. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Terence, hinding-hindi sila maniniwala na gustong magpataw ng buwis sa kanila ang Spirit Beast Clan. Nagsisimula ito ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga hayop. Totoo na ang mga taong nagsasaka sa tubig ng Timog Kontinente lamang ay hindi kayang makipaglaban sa makapangyarihan at hindi matiwasay na angkan ng espiritong hayop, ngunit hindi ito naging hadlang sa paghingi ng tulong sa mga sekta ng tao sa iba pang mga islang makalangit na klase. Dahil sa mayamang-yamang lupain sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente, lalo na ang kalapitan nito sa Katimugang Isla, na isang pinagpalang primitive na lupain, karaniwang bawat sikat na sekta ng Sky-class Island ay nagtayo ng isang sangay na kuta dito. Kung talagang nahawakan ng Spirit Beast Clan ang kanilang mga interes at nagdulot ng galit ng publiko, gaano man karami o gaano kalakas ang Spirit Beast Masters, hindi nila maiisip na makakuha ng kahit kaunting kalamangan. Ang mga pagkalugi na dinanas ng mga puwersa ng tao na ito lamang ay sapat na upang pahirapan ang angkan ng espiritong hayop. Sa paghahambing ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, hindi tiyak kung sino ang mananalo sa araw ng digmaan. Biglang tumayo si Mingyuan at yumuko kay Terence, ang kanyang ulo ay puno ng pasasalamat, kabataang bayani Ford, ito ay naging iligtas buhay na balita. Kung hindi dahil sa iyong paalala, ang aming Kaizen Bodyguard Agency ay maaaring ang unang hindi pinalad na tao na inatake. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng buong ahensya ng bodyguard sa pagligtas sa aming buhay. Ito ay hindi isang alarmist talk. Hindi tulad ng dati, ang Kaizen Escort Agency ay ngayon ang overlord ng South Continent Sea Area. Mabilis na lumawak ang kanilang negosyo, at halos araw-araw ay isinama ang mga bagong lugar sa dagat sa teritoryo ng negosyo ng Kaizen Escort Agency. Sa loob lamang ng isang buwan, ang mga escort ship ng Kaizen Escort Agency ay madalas na lumitaw sa lahat ng mga kilalang lugar ng dagat sa South Continent. Sa ganitong paraan, kapag naipadala na ang mga eksperto ng Spirit Beast Clan, kahit saang sea area sila naroroon, ang Kaizen Escort Agency ay palaging kabilang sa mga unang magpapataw ng buwis. Kung hindi sila handa sa pag-iisip ng maaga at kumilos ng pabigla-bigla, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Ang angkan ng espiritong hayop ay hindi kasing ingat ng matandang sect master ng West Mountain. Bago sila gumawa ng anumang bagay, isasaalang-alang nila ang kapangyarihan ng ahensya ng escort ng Kaizen. Ang tinaguriang Overlord of the South Continent Escort Agency ay walang iba kundi umutot ng aso sa kanilang mga mata. Kung maglakas loob silang sumuway, papatayin nila ang iyong buong pamilya ng walang pangalawang salita. Maaari rin nilang patayin ang manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. 4,543. Gaano man ang pag-unlad ng mga bagay sa hinaharap, nakikinita na ang isang grupo ng mga tao ay mamamatay kapag ang mga espiritong hayop ay unang nagsimulang mangolekta ng buwis. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang estilo ng mga espiritong hayop na gumamit ng dugo upang linisin ang isang landas. Malaki ang posibilidad na ang Kaizen Escort Agency ay nasa unang batch, ngunit sa paalala ni Terence, nagkaroon sila ng pagkakataon na protektahan ang kanilang mga sarili hanggat naghahanda sila. Dahil nasabi mo na naisa ka sa amin, kailangan mo pa bang sabihin ang mga ganyang bagay bilang isang tagalabas? Mabilis na tinulungan ni Terence si Mingyuan na tumayo. Sinabi niya ito para ligtas na makapasa sa pagsusulit ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen, hindi para magpasalamat sila. Pare, Kuya Ford, kailangan ba nating mabilis na ihayag ang bagay na ito para mapaghandaan ang iba?
Kung hindi, maraming tao ang namatay. Kinakabahang sabi ni Wenhan, na nasa gilid. Tumingin si Terence kay Ming Yuan ngunit walang sinabi. Pananagutan lamang niya ang pagpapasa ng balita sa kanilang dalawa. Mayroon ding matapat na panggatong. Kung tungkol sa buhay at kamatayan ng iba, wala itong kinalaman sa kanya. Ang susi ay kung kumalat ang balitang ito, hindi ito magiging isang magandang bagay. Hindi mangyayari iyon. Maliban na lang kung talagang nagsimulang kumilos ang Spirit Beast Clan, tiyak na magiging target tayo ng public criticism kung ilalabas natin ang balita ng maaga. Ang Spirit Beast Clan ang unang susunod sa atin para sa paghihiganti. Hindi natin kayang bayaran ang ganoong halaga. Mariing umiling si Ming Yuan. Ito. Okay. Kahit na si Wenhan ay isang mainit na tao, hindi siya walang utak. Matapos pag-isipan ng mga kalamangan at kahinaan, hindi niya pinag-isipan ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, walang mas mahalaga kaysa sa buhay ng napakaraming tao mula sa kanyang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Wenhan, tandaan, ang impormasyong ito mula sa batang bayaning si Ford ay dapat na panatilihing mahigpit na kumpidensyal. Hindi mo ito mailalabas kahit na ito ay aming sariling mga tao. Ako ay mag-aayos ng susunod na gagawin ng palihim. Maaari kang magpanggap na hindi ito nangyari, maintindihan. Nag-aalala pa rin si Ming Yuan. Ito ay isang bagay na napakahalaga, kaya kailangan nilang gumawa ng maagang paghahanda. Higit sa lahat, kailangan nilang panatilihin itong mahigpit na kumpidensyal. Kung may mailalabas na balita, isa itong kapahamakan para sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Si Ming Yuan ay ayos lang, ngunit natatakot siya na ang kanyang anak ay gumawa ng isang bagay na katangahan alang-alang sa kanyang tinatawag na katapatan. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Tatay, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang mahalaga. Hindi ako magbibiro sa buhay ng napakaraming tao sa bodyguard agency natin. Tumango si Wenhan sa malalim na boses. Bagamat ang kanyang ugali ay malayo sa antas ng isang taong mapaghangad, hindi siya magiging pabaya sa gayong malaking bagay. Kung hindi, hindi siya magiging kwalipikadong kunin ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Dahil iyon ang kaso, aalis na ako. Sabi ni Terence. Nagpaalam na siya sa mga ito at ipinaalala sa kanila ang kailangan niyang sabihin. Ang pananatili sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay hindi kailangan. Napakaraming especially iya mula sa ahensya ng bodyguard ng Longzhou doon, at ang lugar na ito ay hindi na isang ligtas na lugar para sa kanya. Nagkatinginan sina Ming Yuan at Wenhan. Gusto nilang dalawa na manatili si Terence ng ilang araw at gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang bayaning ito at paalisan siya. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ng sitwasyon na gawin nila ito, at ang paggawa nito ay makakasira lamang ng mga bagay. Wala silang lakas ng loob na hilingin na manatili siya. Espesyal ang sitwasyon ngayon, at wala kaming lakas ng loob na panatilihin ka. Nasa iisang panig kami, kaya hindi ka namin ituturing na isang tagalabas. Ngunit tandaan, batang bayani Ford, palagi kang magiging bahagi ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang ang salita, at gagawin namin ang lahat para sa iyo, hindi mahalaga kung ito ay isang bundok ng kutsilyo o isang palayok ng langis. Sabi ni Ming Yuan na may seryosong ekspresyon. Tama. Ang negosyo ng bodyguard agency ngayon ay ikaw ang nagtayo, Kuya Ford. Magkapatid tayo, at walang masyadong masasabi. Magkasama tayong dadaan sa hirap at ginhawa. Kung ikaw na ang bahala sa lahat, hindi iyon masyadong loyal sa iyo. Seryosong sabi din ni Wenhan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging magalang kapag kailangan kita. Nakangiting tumango si Terence, isang mainit na pakiramdam ang pumupuno sa kanyang puso. Ang kasalukuyang lakas ng Kaizen Escort Agency ay wala sa buong 5 malalaking isla ng Heaven Rank, ngunit isa pa rin itong overlord ng South Continent Sea Area, lalo na ngayong tumataas ang kapangyarihan nito. Kung makakaligtas sila sa susunod na sakuna, tiyak na hindi sila minamaliit sa hinaharap. Sila ay magiging isang malaking tulong na hindi maaaring maliitin, at maaaring maging malaking pakinabang sa hinaharap. Pagkatapos magpaalam kina Ming Yuan at Wenhan, umakyat si Terence sa pader at tumakas mula sa mga especially iya ng Dragon Boat Escort Agency.
Nakahanap siya ng malayong ina matutuluyan, ngunit hindi siya nagtagal. Makalipas ang wala pang 6 na oras, umalis na siya nang magsimulang lumiwanag ang langit at dumiretso sa itim na arc dock. Hindi sila makakabalik sa North Island sa pamamagitan ng dagat, syempre kahit may direktang ruta, aabutin ito ng hindi bababa sa kalahating taon. Walang ganoong oras si Terence. Kaya mayroon lamang isang paraan upang bumalik sa North Island, at iyon ay ang sumakay sa isang lumilipad na espiritong hayop. Ang malaking spirit bird ni Minerva ay nagkataong inilagay dito. Nang dumating ang Morning Stars Academy sa Turtle Arc City upang pumili ng mga disipulo, maaaring dinala ni Minerva ang espiritong ibon. Kung tutuusin, ang matapat niyang kasama ang umasa sa kanya sa loob ng maraming taon, ngunit para sa kaganhawahan ni Terence, iningatan niya ito sa huli. Si Terence ay nakasuot pa rin ng maskara, at hindi siya nakakuha ng anumang atensyon sa buong proseso. Tanging ang waiter lang ang nakatingin sa kanya na nagtataka. Ito ay dahil sa mga naunang tala, ang may-ari ng espiritual na ibong ito ay isang babaeng may apelyido na Holmes, at sinasabing siya ay may malapit na relasyon sa sikat na Terence Ford. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay isang bulgar na bukol sa bansa, at ito ay ganap na wala sa lugar. Gayunpaman, kahit na siya ay may pagdududa sa kanyang puso, ang batang alipin ay hindi nagtanong sa kanya. Kung ang isang maliit na karakter na may mababang lakas na tulad niya ay gustong mabuhay sa lugar ng dagat ng South Continent, kailangan niyang bantayan ang kanyang bibig. Kung hindi, sa kapaligiran ng pagpatay ng mga tao sa kalye, madaling magdulot ng gulo mula sa kanyang bibig. Ang mandirigma ay may espesyal na numero sa kanya, at siya ay nagbayad ng sapat para sa mga bayarin sa boarding para sa panahong ito. Inakay ng katulong si Terence sa gilid ng ibong espiritu. Ang mga espiritong hayop ay may mataas na katalinuhan sa simula. Bagamat ang spirit bird na ito ay hindi ang pinaamo na espiritong hayop ni Terence, nasasabik pa rin itong makita muli si Terence pagkatapos ng mahabang panahon. Siyempre, alam nitong si Terence ang master nito. Hindi pa banggitin, si Minerva ay lihim na dumating upang makita ito bago siya umalis at sinabihan itong makinig sa mga utos ni Terence. Kung ito ay isa pang agresibong spirit beast, maaaring kailanganin ni Terence na gumastos ng kaunting pagsisikap, ngunit ang magiliw na espiritong bird na ito ay malinaw na walang ganoong uri ng problema. Parang master, parang hayop. Sa ilang sukat, ang ugali ng ibong espiritong ito ay kapareho ng Panginoon ni Minerva, mainit at banayad, ngunit malakas at masipag. 4,544. You've suffered these days. Gagantimpalaan kita pagbalik natin. Masayang inunat ni Terence ang leeg ng ibon. Hindi pinutol ng nursing station ang pagkain ng spirit beast, ngunit iyon lang. Ang mga espiritong hayop ay nangangailangan ng pakikisama at komunikasyon tulad ng mga tao. Kinailangan ni Terence na gumugol ng mas maraming oras at pagsisikap sa spirit bird na ito nang bumalik siya sa North Island. Kung hindi, hindi niya magagawa ang mabait na intensyon ni Minerva. Malinaw na tumugon ang espiritong ibon at magiliw na hinaplos ang ulo nito sa katawan ni Terence. Tila nasiyahan ito sa amo nito. Ngumiti si Terence at tumalon sa likod ng ibon. Ang ibon ay nagpakawala ng malakas na sigaw at ikinapak ang kanyang mga pakpak, mabilis at tuloy-tuloy na umangat sa hangin. Ang ibon ay isang lumilipad na hayop na ginawa para sa mga taong nagsasanay ito ay totoo. Naramdaman ni Terence ang hangin na umiihip sa kanyang mga tainga at tumingin sa sumisikat na araw sa di kalayuan. Maganda ang mood niya. Sa wakas ay babalik din siya pagkatapos ng mahabang panahon. Ang espiritong ibon ay napakatalino, at naaalala nito ang anumang ruta pagkatapos lumipad ng isang beses. Hindi na kinailangan ni Terence na ituro ang daan sa pagkakataong ito, at ang espiritong ibon ay makakahanap ng daan pabalik sa North Island ng mag-isa. Ito ay mas tumpak at maaasahan kaysa kay Terence, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay umupo sa likod ng espiritong ibon at linangin. Tamad siyang humiga sa likod ng spirit bird at uupo na sana at magsisimulang mag-practice ng tumunog ang alarm ng Jade. Maging ang espiritong ibon ay tila nakadama ng panganib at nagsimulang magpanik. Naninikip ang puso ni Terence habang mapagbantay siyang tumingin sa paligid. Ano ang nangyayari? Weyaya, Junior Terence Ford, hindi ka ba talaga patay?
Isang ulap ng itim na ambon ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa likuran niya, na sinamahan ng malupit na panunuya ng West Mountain Sect Master. Hindi makapaniwalang bulalas niya, kahit ang sekta namin ay magulo sa South Island at muntik nang mamatay doon. Gaano kaswerte na nakatakas gamit ang mahina mong lakas. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang pinagmamasdan ng Sect Master ng West Mountain na dahan-daang nagpapakita ng sarili mula sa itim na ambon. Nagbago ang kanyang ekspresyon ng sentimo naging maingat na siya sa pagkakataong ito, hindi man lang ipinakita ang kanyang mukha nang pumunta siya sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen sa kalagitnaan ng gabi, lahat para magbantay laban sa Sect Master na ito sa West Mountain. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito. Paano nakuha ng lalaking ito ang kanyang impormasyon? Gayunpaman, agad na naunawaan ni Terence. Ang Longjo Escort ay hindi lang nakatutok sa buong Kaizen Escort Agency, dapat ay marami rin silang tao sa pantalan. Marahil pati ang mga katulong sa nursing station ay kanilang mga tao. Ang mga kilos ni Terence ay hindi masasabing pabaya, ngunit may isang hadlang na hindi niya malagpasan, at iyon ay ang kailangan niyang kunin ang espiritual na ibon ni Minerva. Ito ang tanging kapintasan, at ito ay isang nakamamatay. Sa sandaling kinuha niya ang espiritual na ibon ni Minerva, wala itong silbi kahit na baguhin niya ang kanyang hitsura. Ang mga tao ay madaling mahulaan ang kanyang pagkakakilanlan mula sa katotohanan na siya ay nakasakay sa espiritual na ibon. Kapag natanggap ng matandang sekta ng West Mountain ang balita, natural na darating sila sa lalong madaling panahon. Masyado siyang pabaya. Nagsisi si Terence sa kanyang puso, ngunit wala talaga siyang pagpipilian. Kahit na ito ay upang maiwasan ang lumang sekta ng West Mountain, hindi siya maaaring sumuko sa spirit bird ni Minerva, hindi ba? Kung hindi dahil sa tip-off ng isang tao, hindi kita makikilala sa iyong pangit na anyo. Pero sa itsura mo ngayon, walang duda na ikaw si Ford. Ito talaga ang kalooban ng langit. Hihihi. Ang matandang Sect Master ng West Mountain ay nanunuya. Kinamumuhian niya si Terence hanggang sa buto, hindi lang ito para sa pagpatay kay Wabaw at sa mga alagad ni Haonan, hindi lang ito para sa paggawa ng papay, ito ay para sa kanyang sariling mukha. Noong nakaraang pagkakataon, sinundan niya si Terence sa harap ng lahat, ngunit hindi niya inaasahan na may dumi sa mukha niya. Hindi siya pinatay o nahuli ni Terence, at napunta siya sa South Island sa isang malungkot na estado. Paano niya ito, isang big shot ng masamang paglilinang, tanggapin ito? Bilang isang big shot ng masasamang cultivator, ang matandang Sect Master ng West Mountain ay walang pakialam sa pagpapapatay sa kanyang mga disipulo. Noon pa man ay itinuring niya ang buhay ng tao bilang wala. Kung namatay ang kanyang mga alagad, maaari niya silang bawiin. Ito ay hindi malaking bagay. Pero sa level niya, hindi niya maalis ang mukha kahit anong okasyon. Kung hindi, siya ay pagtawanan at ito ay lubos na makakaapekto sa kanyang deterrent force. Kung ang isang big shot ng masasamang magsasaka ay hindi maaaring takutin ang mga tao at kontrolin ang sitwasyon, ano ang silbi ng paglabas? Ang biglaang paglitaw ng matandang Sect Master ay parang isang balde ng tubig na yelo na ibinuho sa ulo ni Terence. Maganda ang kanyang kalooban, ngunit mabuti na lamang at malakas ang kanyang pag-iisip. Hindi niya maiwasang mabigla nang makita niya ang matandang Sect Master, ngunit mabilis siyang nag-react at tumakbo palayo kasama ang kanyang spirit bird. Ang bilis ng paglipad ng isang spirit bird ay napakabilis, at itinuturing na unang klase sa lahat ng lumilipad na espiritong hayop. Sa mga tuntunin ng ganap na bilis, ito ay hindi bababa sa maihahambing sa napakalaking butterfly microstep ni Terence sa lupa. Bagamat tila kayang lumipad ang lumang sekta ng West Mountain, ito ay lumulutang lamang kumpara sa mga totoong lumilipad na espiritong hayop. Ang kanilang bilis sa himpapawid ay tiyak na hindi maihahambing sa isang spirit bird. Sa kasamaang palad, ang matandang Sect Master ng West Mountain ay hindi kailangang maging mabilis para makahabol. Hanggat nakakulong siya sa posisyon ni Terence gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, maaabutan niya ito sa isang iglap. Ang ganitong uri ng mahiwagang kasanayan ay hindi matitinag sa bilis lamang. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya nakatakas noong nakaraan ay dahil si Terence ay natatakpan ng putik, na matagumpay na nakaharang sa matandang Sect Master ng Spiritual Sense Lock ng West Mountain, na nagbigay daan sa kanya upang makatakas sa tulong ng multo.
Kung hindi man, gaano man siya kabilis, gaano man siya kahirap gumamit ng super limit na butterfly micro steps, walang kabuluhan ang lahat. Sa kanyang isang buwan sa Katimugang Isla, si Terence ay nangolekta ng ilang putik na may katulad na epekto sa espasyo ng Jade, ngunit ang oras ay mahigpit ngayon. Ang West Mountain Sect Master ay hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataon na maglagay ng putik sa kanyang katawan, hindi pa banggitin na ito ay walang silbi kahit na siya mismo ang naglagay ng putik. Kailangan lamang ng West Mountain Sect Master na i-lock ang Spirit Bird sa ilalim niya. Ang masama pa ay medyo maganda ang panahon ngayon. Maaaring hadlangan ng fog ng dagat ang matandang Sect Master ng Divine Sense Lock-on ng West Mountain, ngunit ngayon ito ay isang bihirang maaliwalas na kalangitan. Kahit nawala ang kanyang espiritu, nakikita niya si Terence sa kanyang mga mata. Huwag kang matakot, tumakbo sa direksyon ng 5 lason na latian. Ang malagim na boses ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Sige. Matibay na tumango si Terence. Tila maaari lamang niyang gamitin ang parehong trick muli, tulad ng huling pagkakataon na tumakbo siya sa Katimugang Isla at tinakot ang matandang Diablo. Kung titingnan ng mga nakapaligid na lugar, marahil ang mga espiritong hayop lamang sa Katimugang Isla ang makapagpapagigil sa lumang sekta ng West Mountain. Ngunit sa nangyari noong nakaraang pagkakataon, walang paraan na ang West Mountain Old Sect ay hahayaan si Terence sa kanyang paraan ng ganoon kadali. Nagmula sa kanya ang layuning pumatay, at halos sumuko na siya sa ideyang hulihin ng buhay si Terence. Wala siyang pakialam kung hindi niya pinuhin ang papay, ngunit kailangan niyang ibalik ang kanyang mukha kahit na ano kailangan ni Terence na mamatay. 4,545. Sa isang malamig na ngiti, ang signature black mist ng West Mountain Sect ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Terence na parang anino. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi niya gagamitin ang kamay ng Soul Reaper. Isang nakakatakot na kuko ng buto ang umabot mula sa itim na ambon. Hindi ito tao o hayop, ngunit parang ginawa ito mula sa mga buto ng tao at hayop. Hindi pa nakakita si Terence ng ganito kabigat na masamang aura sa kanyang buhay. Ang kuko ng buto ay tumusok sa hangin na parang kidlat na nakatutok sa ulo ni Terence. Desidido itong crush siya. Ang kuko ng buto ay hindi pa nakakarating kay Terence, ngunit ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ay sobra na para kay Terence. Ang espiritong ibong kinauupuan niya ay hindi man lang maigalaw ang mga pakpak nito, at sila ay bumagsak ng diretsyo. Pumutok. Sa kabutihang palad, handa si Terence para dito. Sa paglipas ng panahon, ang super bomb na kakakondensed niya ay itinapon palabas, na sumalubong sa bone claw sa itaas ng kanyang ulo. Boom! Isang malakas na tunog na nakakabasag ng lupa ang biglang umalangaw-ngaw sa buong Cloud Arc Sea area. Biglang tumaas ang tsunami, at nagbago ang kulay ng hangin at ulap. Ang lahat sa Cloud Arc City ay nagsiwalat ng hitsura ng kakilakilabot sa parehong oras. Ang mga taong iyon mula sa lungsod ng Muleng ay pamilyar na sa mapanirang malakas na tunog na ito, ngunit ito pa rin ang unang beses nilang maranasan ito. Sa gilid ng pagsabog, ang espiritong ibon ay sumugod na lumabas kasama si Terence, ipinapapakpak ang mga pakpak nito ng mabilis hanggat maaari upang makatakas. Sa gitna ng pagsabog, ang kuko ng buto ay nahuli, ngunit ito ay tumigil lamang saglit, hindi nasira. Hehe, gusto mong magplano laban sa sekta natin gamit ang kaunting lakas na ito, isang kakaibang panaginip. Malamig na tumawa ang matandang Sect Master ng West Mountain habang binawi niya ang kanyang bone claw. Ang sobrang bomba ni Terence ay sapat na upang patayin ang isang mataas na antas ng Nascent Soul Master, at maging ang isang Profound Master ay matatakpan ng alikabok kung sila ay mahuli. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa pakikitungo sa kanya. Nanginig ang puso ni Terence nang marinig niya ang tawa ng matandang Sect Master ng West Mountain. Ang Super Bomb ay ang kanyang huling killing move, at kahit ang Wild Flame 1000 Explosion Feast ay walang ganitong kapangyarihan. Pero kahit na ganoon, wala siyang magawa sa matandang Sect Master ng West Mountain. Hindi naman masama ang timing ni Terence, ngunit ang pinakamalakas niyang galaw ay hindi pa rin nakasakit sa kanyang kalaban. Bahagya lang niyang naputol ang pag-atake ng kanyang kalaban, at iyon lang. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay hindi siya nakaimik. Bilisan mo at tumakbo. Kapag nahuli ka ng mapanlinlang na tao bago natin maabot ang 5 lason na latian, patay ka.
Ang malagim na bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Siyempre. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Tatakbo sana siya sa Southern Island kahit hindi siya minadali ng bagay. Bukod dito, ito ay mas mapanganib kaysa sa huling pagkakataon. Noong nakaraan, gustong gamitin siya ng matandang sekta ng West Mountain para gumawa ng ace puppet para hindi siya madaling masaktan, pero sa pagkakataong ito, hindi na nila iyon kailangang alalahanin. Ginamit nila ang kanilang mga killer moves. Halos hindi ito maharangan ng super bomb, ngunit imposibleng harangan ito sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, sa pag-alam na ang kalaban ay maaaring gumamit ng espiritual na kahulugan upang kulong sa kanya at sundan siya tulad ng isang anino na may pag-iisip, paano magiging posible na umasa sa bilis ng espiritual na ibon upang maalis ang kalaban? Huwag mag-alala, hanggat maaari nating alisin ang mapanlinlang na taong iyon ng may ganap na bilis, hindi natin kailangang mag-alala na bigla siya bumaba. Hindi na niya mailock ang iyong banal na kahulugan. Biglang tumawa ang nakakatakot na bagay. Pero wala akong nilagyan ng putik. Napakurap si Terence. Nandito na ako, anong silbi ng pagpahid ng putik? Malungkot na sabi ng demonyo. Kahit na ang matandang sekta ng West Mountain ay mayabang, kung ito ay nasa tuktok nito, ito ay isang piraso lamang ng basura sa harap ng dating Asher Dragon. Kahit na nahulog ito sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, madali nitong harangin ang lock ng espiritual na kamalayan ng kabilang partido. Naalala lang ni Terence na ang bagay na ito ay isang primordial spirit grandmaster, at ang paggamit nito ng spirit sense ay hindi bababa sa 10th Street sa unahan ng West Mountain Sect. Kung alam mong mangyayari to, bakit wala kang ginawa last time? Akala ko patay na ako ng ilang beses. Noong nakaraan, hindi direktang ginamit ng taong ito ang kanyang killing move. Bakit ako padalos-dalos na aatake? Ang malagim na bagay ay nagpaut ng hindi pagsang-ayon at sinabing, "Munting brat, kailangan mong tandaan na sa tuwing umaatake ako, magkakaroon ng pagtaas ng panganib na makita. Kapag nalaman ng mga tao na nagtatago ako sa iyo, hindi na talaga tayo magkakaroon ng magandang araw." Tatandaan ko iyon. Tumanggaw si Terence at hindi na nagsalita pa. Hinimok niya ang ibon na lumipad patungo sa 5 laso na latian. Kasabay nito, ang matandang sect master ng West Mountain, na nababalot ng itim na ambon, ay tumawa ng nakakatakot. Nakaugalian niyang gustong dumapo sa ulo ni Terence, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang hindi man lang siya umutot. Nakalutang pa rin siya sa orihinal niyang posisyon. Sumimangot ang sect master ng West Mountain at subconsciously gustong muling kumpirmahin ang posisyon ni Terence, ngunit agad na nagbago ang kanyang mukha. Nawala si Terence sa kanyang banal na pakiramdam. Hindi lang iyon, pati ang espiritong ibon ay nawala kasama niya. Hindi ba ito multo? Napakaganda ng panahon na kahit isang talim ng damo o isang puno sa loob ng 100 milya ay hindi makatakas sa pagtuklas ng espiritual na kahulugan ng matandang sekta sa West Mountain, pabayaan ng 5 milyang radius. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nawala si Terence at ang aura ng espiritual na ibon. Ang kakaiba at masamang pakiramdam na ito ay tila nabura ng ilang katangi-tanging paraan. Kahit na ang West Mountain Sect Master ay umamin na imposibleng gawin ang ganoong bagay. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Aya, Junior Terence Ford, huwag mong isipin na makakatakas ka ng ganito. Ngayon, tiyak na papatayin ka ng sekta na ito. Galit na galit ang matandang Grandmaster ng West Mountain, ngunit mabilis siyang kumalma. Itinoon niya ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Pagkatapos, bigla siyang naglabas ng malakas na purong enerhiya mula sa itim na fog. Ang kanyang buong katawan ay parang palaso, humahabol sa direksyon na tinakasan ni Terence. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malaking shot ng mga masasamang magsasaka sa simula ng yugto ng bundok. Kung ang matandang sect master ng West Mountain ay sisubog ng mabilis, ito ay hindi maliit na bagay. Lalo na ngayong kinakain niya ang kanyang tunay na chi sa lahat ng bagay, ang bilis ng kanyang paglipad ay mas mabilis pa kaysa sa espiritual na ibon. Nang makitang palapit ng palapit ang itim na tuldok sa kanyang likuran, si Terence, na nakahinga pa lang ng maluwag, ay muling tumingin na para bang nakaharap siya sa isang malaking kaaway.
Na-overestimate na niya ang lakas ng lumang sekta ng West Mountain, ngunit hindi niya akalain na maabutin pa siya ng kabilang partido. Siya ay mas mabilis kaysa sa isang espiritual na ibon. Tao ba ang lalaking ito? Bilasan mo, bilasan mo. Ang tanging pag-asa ni Terence na mabuhay ay nasa espiritong ibon ngayon. Hindi na nagawang sundan siya ng aswang na parang anino. Kung hindi man lang siya makatakas dito, wala siyang choice kundi ang mamatay. Sa kabutihang palad, hindi binaygo ng spirit bird ni Minerva si Terence. Bagamat ang bilis nito ay hindi pa rin kasing bilis ng matandang sect master ng West Mountain, sinamantala nito ang kaguluhan upang palawakin ang distansya at matagumpay na nakarating sa itaas ng 5 lason na latian bago naabutan ng matandang sect master ng West Mountain. 4,546. Senior, papasok ba tayo sa Southern Forest sa pamamagitan ng dating teleportation formation? O lilipad na lang tayo? Mabilis na tanong ni Terence. Ang pag-activate ng teleportation formation ay nangangailangan ng panahon ng paghahanda, at malamang na maabutin siya ng matandang sekta ng West Mountain. Gayunpaman, kung direktang lumipad siya, napakadali para sa kanya na matarget ng mga kalapit na espiritong hayop. Kahit anong piliin niya, delikado. Upang mabuhay, maaari lamang siyang makipagsapalaran. Ang teleportation array na iyon ay isang one-way teleportation array. Maaari ka lang lumabas at hindi pumasok. Sumagot ang nakakatakot na bagay. Ano? F***sake. Paano sila makakatakas sa Southern Island? Nagulat si Terence. Ito lang ang paraan para makalayo siya sa lumang sekta, paano ito magiging one-way teleportation formation? Tulad ng para sa iba pang opsyon na direktang lumipad sa kagubatan sa katimugang isla, hindi niya naisip na ito ay magagawa. Una sa lahat, imposibleng maiwasan ang mga lubhang mapanganib na espiritong hayop. Pangalawa, kahit na may paraan para makaiwas sa kanila, hindi niya matitinag ang matandang sect master ng West Mountain na mas mabilis kaysa sa kanya. Mali, sinong nagsabi sa iyo na lumipad tayo dito para pumasok sa Southern Island? Sa tingin mo ba ang Southern Island ay ang iyong likod bahay, at pwede kang pumasok kung gusto mo? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng paghihirap na dinanas mo noon? Ang malagim na bagay ay mahinahong ngumiti at kinulat ang mga labi. Pero paano kung hindi tayo pumasok sa Southern Island? Naghahanda na kaya si Senior na takutin ang matandang halimaw na ito tulad noong nakaraan? Lumiwanag ang mga mata ni Terence, ngunit mabilis niyang itinanggi ito. Hindi na mauulit ang ganitong bagay. Hindi tanga ang matandang sect master ng West Mountain. Paano siya maloloko ng 2 beses sa magkasunod? Siyempre. Kahit na siya ay isang masamang tao, hindi siya isang bata na may kapansanan sa pag-iisip. Paano siya naloloko ng 2 beses sa ganoong kaikling panahon? Kung kahit ang pangalawang in command ay ganitong uri ng basura, ang West Mountain Evil Sect ay matagal ng nalipol. Ang sabi ng makamulto. Batang may kapansanan sa pag-iisip. Hindi mapigilan ni Terence na magmura. Tila walang kabuluhan ang paglalakbay na ito sa sekular na mundo. Hindi lamang siya napunta sa isang kahabag-habag na estado, ngunit natutunan din niya ang modernong bokabularyo. Ang dahilan kung bakit kita pinayagang makatakas dito ay hindi para makatakas ka sa Southern Island, o sa bluff at takutin ang baluktot na daan na ito. Ito ay dahil mayroong isang bagay dito na makakapagligtas sa iyong buhay. Ito ay ginagarantiyahan na ang matandang halimaw na ito ng West Mountain ay walang magagawa tungkol dito. Nang makita na ang matandang sect master ng West Mountain ay palapit ng palapit, ang nakakatakot na bagay ay lubos na kumpiyansa at hindi mukhang nataranta. Kahit ang matandang sekta sa West Mountain ay walang magagawa tungkol dito. Baka nandito ang kaibigan ng Senior. Nabuhayan ang loob ni Terence. Maaaring hindi siya naniniwala na mayroong isang espiritong hayop na makakapigil sa isang pambungad na yugto ng masamang magsasaka, ngunit pagkatapos makita ang espiritong hayop na nagtagpo, nakita niya ang kapangyarihan ng angkan ng espiritong hayop. Kung makakahanap siya ng kaibigan sa level na ito, hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa isang lumang sekta sa West Mountain. No, I don't have many friends. Kahit ako, wala na sila sa Southern Island.
Ang sagot ay nagpalubog sa puso ni Terence, at ang sumunod na pangungusap ay mas ikinagulat niya, kung gusto mong mawala ang pagtugis sa masamang sektang iyon, kailangan mong ipasok ang 5 lason na latian. Ano? Senior, hindi mo ba sinabi na ang 5 elemento ng 5 lason ay lumubog sa isa't isa, at ang sinumang pumasok ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan? Gulat na sabi ni Terence. Tama. Kaya, kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong lakas para protektahan ang iyong sarili at ang ibong espiritual na ito. Ituloy mo lang ang paglipad pababa. Itinuro ng malagim na bagay. This works too. Hindi ka ba mamamatay? Hindi maiwasan ni Terence ang mabigla at maghinala. Nang pag-usapan nila ang 5 lason na latian, kahit ang Moldita ay parang natatakot. Sinabi pa niya na ang lumang sekta sa West Mountain ay walang magagawa tungkol dito, ngunit ngayon ay gusto niyang tumalon siya kasama ang espiritong ibon. Hindi ba siya pagod na mabuhay? Kung alam niya na mamamatay pa rin siya, maaari pa rin siyang manatili at makipaglaban hanggang kamatayan sa matandang sekta ng West Mountain. Bakit kailangan niyang tumakas dito at pumili ng kakaibang libingan para sa kanyang sarili? Ito ay talagang hindi kailangan. Baka may libing din siya sa dagat. At least mas malinis siya. Huwag kang mag-alala dyan. Kung ibang tao yun, tiyak na mamamatay sila, ngunit malamang na hindi ka mamamatay. Tumawa ang multo. Senior, mangyaring huwag magbiro. Kung ang 5 lason na latian na ito ay maaaring gawing walang magawa ang pambungad na yugto ng masamang magsasaka, wala akong kakayahang tumalon at hindi mamatay. Mapait na ngumiti si Terence. Palagi siyang tiwala, ngunit hindi siya magiging labis na kumpiyansa. Hindi ito makatotohanan. Kung mamatay ka, mahihirapan din ako. Sa tingin mo ba magbibiro ako tungkol dito? Bagamat walang pisikal na anyo ang multo, ginamit pa rin nito ang tono nito para ipakita kung ano ang ibig sabihin ng pagpout. Noong nagbukas ang Sky Class Island, hindi ka man lang namatay sa 5 elemento. Ngayong nasa tuktok ka na ng mid-Ores core stage, hindi ka na katulad ng dati paano ka mamamatay sa 5 lason na ito. Oo. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang 5 elemento sa langit at lupa ay palaging nasa isang ikot, at kahit na ang pinakamalakas na master ay hindi makatiis. Pero iba siya. Mayroon siyang 5 elemento, kaya ano ang dapat ikatakot? Nasa harap na niya ang matandang sect master ng West Mountain, at muling lumitaw ang malatadpol na kuko ng buto sa itim na ambon. Papalapit sa kanya ang siksik na masamang chi na halos solido na. Hindi na nagatubili pa si Terence. Mabilis niyang sinunod ang utos ng multo at ginamit ang kanyang purong chi para protektahan ang kanyang sarili at ang espiritual na ibon. Walang sinasabi, sumugod siya sa 5 lason na latian. Gulo. 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 Natulala ang matandang Grandmaster sa West Mountain nang makita niya si Terence at ang espiritual na ibon na agad na lumubog sa 5 lason na latian, na nag-iwan lamang ng serye ng nakakatakot na mga bula. Masyado siyang mabilis at napakabangis na humahabol, at halos hindi na siya tumigil sa oras. Sa kabutihang palad, nailabas niya ang lahat ng kanyang purong chi sa kritikal na sandali at halos hindi napigilan ang kanyang katawan. Ang matandang sect master ng West Mountain ay mapalad na hindi siya nahulog sa 5 lason na latian, ngunit hindi niya nagawang bawiin ang bone claw na nabuo niya sa oras. Halos dumampi ang kuko sa likod ni Terence at umatake. Buzz! Isang nakakatalim na tunog ang agad na tumago sa kalangitan at sinira ang kapayapaan sa loob ng radius na daan-daang milya. Kasabay nito, biglang sumabog ang 5 kulay na putik na nakabasa sa kuko ng buto. Ang dakilang kapangyarihang nakapaloob dito ay talagang naging sanhi ng pagkawala ng kulay ng buong mundo. Ang kuko ng buto na hindi nasaktan ng sobrang bomba ni Terence ay nagkapira-piraso sa sandaling ito ay nadikit sa putik. Ang mga piraso ay nilamon ng latian ng walang bakas ng nalalabi sa buto. Ang matandang Grandmaster ng West Mountain ay nagsuka ng isang subo ng dugo, ito ay isang senyales ng matinding backlash. Ang mabangis na kuko ng buto ay isang mamamatay na sandata na ginugol niya ng maraming pagsisikap upang likhain. Ito ay ganap na hindi masisira at ang lakas nito ay hindi bababa sa anumang banal na sandata. Ang sobrang bomba ni Terence ay isang magandang patunay. 4,547. Isa ito sa mga signboard ng masasamang cultivator giant, West Mountain Old Sect.
Gayunpaman, sa harap ng pangit na limang lason na ito, bumagsak ito sa pagpindot at ganap na mahina. Kahit na ang West Mountain Sectmaster ay hindi napigil ang makaramdam ng manhid ang kanyang anit sa nakakatakot na eksena. Ang kanyang kakaibang mukha ay biglang nagkaroon ng karagdagang patong ng walang dugong pamumutla, at ang kanyang puso ay napuno ng takot. Ito. Ang maalamat na limang lason ba ay latian. Ang matandang Sectmaster ng West Mountain ay lumipad sa hangin na may matagal na takot at tumigil pagkatapos umatras ng ilang milya. Natatakot siyang sundan niya ang yapak ng kuko ng buto at lamunin ng pangit na latian na ito nang hindi nag-iiwan ng bakas. Dahil napakakaunting mga magsasaka ng tao ang dumating sa lugar na ito, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa limang lason na lumubog sa dagat ng South Continent. Gayunpaman, ang matandang Sectmaster ng West Mountain ay malinaw na isang master na alam kung ano ang mabuti. Kahit na hindi niya ito makilala sa unang tingin, hindi siya karapat-dapat sa kanyang titulo bilang isang big shot ng mga masasamang cultivator kung hindi siya makakapag-react sa ganoong malaking kawalan. Pagkatapos ng lahat, ang mga master sa antas ng matandang sekta ng West Mountain ay kadalasang mga taong labis na nagpahalaga sa kanilang buhay. Maaaring hindi sila pamilyar sa anumang lugar o kapaligiran, ngunit kailangan nilang malaman ang lahat ng maaaring magdulot ng nakamamatay na banta sa kanila tulad ng likod ng kanilang mga kamay, tulad ng limang lason na lumubog sa kanilang harapan. Inaangkin ng mga magsasaka na maaari nilang suwayin ang langit at baguhin ang kapalaran ng isang tao, ngunit sa katotohanan, kapag mas mataas ang antas ng isang dakilang tao, mas iginagalang nila ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay dahil sa mas malakas ang isa, mas alam nila kung gaano sila kaliit, at mas alam nila kung gaano kalawak at kakilakilabot ang langit at lupa. Ang lumaban sa kapangyarihan ng langit at lupa gamit ang sariling lakas ay isang kaharian na pinangarap ng maraming tao. Sa kasamaang palad, ito ay palaging isang magandang pantasya. Sa katotohanan, ang posibilidad na ito ay hindi kailanman iiral. Anumang lugar kung saan ipinakita ang kapangyarihan ng langit at lupa ay isang ganap na mapanganib at ipinagbabawal na lugar para sa mga magsasaka. Gaano man sila kalakas, wala itong silbi kahit na sila ay nasa profound stage, ang mountain split stage, o mas mataas pa. Kung nais nilang sumalungat sa langit sa mga lugar na ito, iisa lamang ang wakas, at iyon ay kamatayan. Kahit sa ang anggulo niya ito tignan, ang limang lason na lumubog sa kanyang harapan ay ganap na akma sa kahulugan ng isang mapanganib na lugar. Hindi pa banggitin na ang matandang sekta ng West Mountain ay hindi sinasadyang nalinlang at ang kanyang mukha ay napuno ng dugo, kahit na matagumpay niyang binawi ang kanyang kuko sa buto ngayon, tiyak na hindi siya mangangahas na lumapit sa limang lason na latian. Wei Aya. Nakakainis na Junior, gusto mo talagang kaladkarin ang sekta na ito kasama mo bago ka mamatay, totoong mabisyo sa sukdulan. Sa wakas ay gumaling na ang matandang Sectmaster ng West Mountain mula sa kanyang panloob na mga pinsala, ang kanyang mukha ay berde sa galit habang nagmumura. Akala niya alam ni Terence na siya ay mamamatay, kaya gusto niya itong ibagsak kasama niya. Ang matandang Sectmaster ng West Mountain ay puno ng pagkabigla at takot sa sandaling ito. Lihim siyang napabuntong hininga na maswerte siyang mag-ingat para mapigilan ang sarili sa oras at makatakas sa sakuna. Kung sinundan niya si Terence sa silid dahil sa labis na pagnanasa sa dugo, hindi mahalaga kung gaano siya kalakas kahit ang kanyang mga kuko sa buto ay hindi makayanan ang pag-atake ng limang elemento, lalo pa ang kanyang sariling katawan. Sa oras na iyon, tiyak na kailangan niyang mamatay kasama ang munting bastard na ito, at kailangan niyang durugin ang pira-piraso at ang kanyang kaluluwa ay makakalat. Mula sa ilang milya ang layo, nagbago ang mukha ng matandang Sectmaster habang nakatingin sa limang lason na latian. Alam niyang patay na si Terence sa pagkakataong ito. Walang paraan para makalabas siya ng buhay. Pagkatapos ng lahat, ito ay naiiba mula sa huling pagkakataon. Bagamat ang kagubatan sa katimugang isla ay lubhang mapanganib din, kung ang isa ay lubhang mapalad, magkakaroon pa rin ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, kapag ang isa ay nahulog sa limang lason na latian, ang kamatayan ay hindi na isang bagay ng posibilidad, ngunit isang bagay ng katiyakan. Walang anumang aksidente, maliban kung ang mundo ay nabaliw. Nararapat siyang mamatay.
Iniluwa ng West Mountain Sect Master kung saan nahulog si Terence. Hindi niya pinatay si Terence gamit ang sarili niyang mga kamay, ngunit patay pa rin siya. Naabot niya ang kanyang layunin sa pagkakataong ito, at hindi nauwi sa maruming mukha tulad noong nakaraan. Ang tanging bagay na nakapagparamdam ng kaunting panghihinayang sa matandang sekta sa West Mountain ay na si Terence ay hindi man lang nag-iwan ng buto, lalo pa ang isang kumpletong katawan. Bihira lang makakita ng magandang material na maaaring gamitin sa paggawa ng ace puppet, at isang kasinungalingan ang sabihin na hindi sayang na bitawan ito ng ganoon lang. Masasabi lamang na ito ay kapalaran. Bagamat napakalayo ng lugar na ito, nasa loob pa rin ito ng hangganan ng katimugang isla. Pagkatapos ng madugong aral noong nakaraang pagkakataon, ang matandang sekta ng West Mountain ay hindi nang ahas na manatili rito ng matagal, dahil sa takot na maakit ang atensyon ng ilang makapangyarihang espiritong hayop. Pagkatapos niyang magmura ay agad siyang tumalikod at umalis. Kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya akalain na si Terence, na inakala niyang patay na, ay hindi napatay ng 5 elementong pag-atake ng latian. Sa kabaligtaran, hindi siya nasugatan, hindi lamang iyon, ngunit maging ang espiritong ibon ay ganoon din. Ang kanyang buong katawan ay protektado ng purong chi. Matapos makapasok sa 5 laso na latian, mabilis na nahulog si Terence at ang espiritual na ibon. Hindi niya alam kung gaano katagal ang prosesong ito, ngunit parang napakalalim. Ang proseso ay mahaba at nakakainip, ngunit hindi ito madali. Mayroong napakalakas na 5 elemento na pumatay ng layunin sa paligid niya. Ramdam na ramdam ito ni Terence kahit na ang kanyang purong chi ay nakabalot sa kanya. Sa pag-iisip tungkol sa bone claw ng West Mountain Sect na madaling durugan ng 5 elementong papatayin ang layunin, ang eksena sa harap niya ay nakakatakot kaya kinilig siya. Kung ito ay ibang tao, kasama ang masamang cultivator na big shot tulad ng lumang sekta ng West Mountain, sila ay naging pulbos na ngayon. Gayunpaman, nagulat si Terence nang makitang kahit na ang nakakatakot na 5 elemento na layuning pumatay ay umiikot sa buong panahon, wala itong anumang intensyon na salakayin siya. Pakiramdam nito ay ang hangarin ng pagpatay sa paligid niya at ang ibon ay immune dito. Ito ay isang kakaibang sitwasyon, ngunit naunawaan ito ni Terence pagkatapos pag-isipan ito. Marahil ay dahil sa 5 elemento kung kaya't ang kanyang chi ay mayroon ding 5 elemento, at ang layunin ng pagpatay sa latian ay maaaring napagkamalan silang parehong uri. Ito ang tanging posibleng paliwanag pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas ay libu-libong beses. Kung hindi siya nagkakamali sa parehong uri, imposible para kay Terence na harangin ang nakamamatay na pag-atake ng chi gamit ang kanyang chi. Habang palalim ng palalim ang mga ito, malinaw na nararamdaman ni Terence ang layunin ng pagpatay sa lahat ng direksyon na pabigat ng pabigat. Ang dami ay hindi na katulad ng dati, ngunit ang lakas ay iba. Sa lohikal na pagsasalita, ang layunin ng pagpatay ng 5 elemento ay dapat nakapareho ng totoong chi, hindi nakikita at walang anyo. Gayunpaman, ang nakamamatay na aura ng 5 elemento sa kanyang harapan ay naging isang materyal na pag-iral. Bawat isa sa kanila ay parang isang dragon na may 5 kulay na baha na mabilis na lumalangoy. Kalahati sa kanila ay ilusyon at kalahati sa kanila ay solid. Ang nakakatakot na pressure na kanilang ibinubuga ay mas nakakatakot kaysa sa pressure ng mga eksperto na naranasan nila sa pagkikita ng Spirit Beast. 4,548. Ano ito? Ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento o isang uri ng espiritong hayop. Sa pagkakataong ito, maging si Terence ay medyo nabigla. Mula sa karaniwang mundo hanggang sa Sky-class Island, naisip niyang marami na siyang nakita, ngunit hindi niya alam na ang natural na pag-iral na katulad ng espiritual na chi ng langit at lupa ay maaaring maging katulad ng isang espiritual na nilalang. Ayon sa mga alamat, kapag ang anumang uri ng natural na puwersa ay sapat na malakas, maaari itong magsilang ng isang espirito at maging isang kakaibang anyo ng buhay. Kaya, walang masama kung sabihin mo na sila ay mga espiritong hayop. Gayunpaman, sila ay mukhang mga espiritong hayop lamang, ngunit hindi pa sila nagbabago sa mga tunay na espiritong hayop. Ipinaliwanag ng malagim na bagay.
Sa kalmadong tono niya, may gulat din na hindi maitago. Kasabay nito ang hindi maipaliwanag na buntong hininga. Bagamat siya ang dating Asher Dragon na elder ng Spirit Beast Clan, ito ang unang pagkakataon niyang makapasok sa kailaliman ng 5 lason na latian, lalo na sa napakalalim na lugar. Naturally, ito rin ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganoon kalakas na 5 elemento na pumapatay ng layunin. Ito ay masyadong nakakagulat. Hindi mapigilan ni Terence na mabigla. Hindi niya ito naramdaman noon, ngunit pagkatapos na makita ang Maladragon na layunin ng pagpatay, napagtanto niya na hindi ito isang lugar para sa kahit sinong puntahan, kahit na mga taong practitioner at mga espiritong hayop. Kahit gaano sila kalakas, hindi sila makakapunta dito. Ang kapangyarihan ng alinman sa 5 elementong pumatay kay Chi dito ay maihahambing man lang sa isang Spirit Beast Guard, o mas malakas pa. Kahit na mayroong isang pag-iral na lumalaban sa langit, maaari nilang mapaglabanan ang isa o 2 5 elemento na pumapatay kay Chi, ngunit paano ang daan-daan o libu-libo sa kanila? Mayroong libu-libong solidified na 5 elemento ang pumapatay kay Chi dito, ano ang maaari nilang gamitin upang labanan ang mga ito? Nagawa ni Terence na manatili dito at hindi inaatake dahil lamang sa kanyang natatanging 5 elementong katangian. Nagawa niyang lokohin ang mga dragon na nabuo sa pamamagitan ng pagpatay kay Chi, na pinaisip sa kanila na pareho sila ng uri. Gayunpaman, sa buong mundo, ilang tao ang ipinanganak na may 5 elemento. Maliban kay Terence mismo, malamang nawala ng segundo. Little brat, hindi mo kailangang masyadong mabigla. Sa iyong growth rate, naniniwala ako na maaabot mo ang kanilang level sa loob ng ilang taon. Hindi, dapat kong sabihin na maaabot mo ang kanilang level sa isang alon lang ng Zinchi. 5 elemento at 7 katangian, ang iyong likas na talento ay nakatadhana na magkaroon ng walang hangganang kinabukasan. Ang tinig ng malagim na bagay ay puno ng hindi mapigil ang pananabik. Bilang ang dating Asher Dragon, sa pangkalahatan ay walang bagay sa mundong ito ang makapagpapawala sa kanyang katinoan, ngunit ang talento ni Terence ay hindi pa nagagawa, lalo na kapag siya ay lumalakas laban sa malalakas na kalaban. Maging ang isang multo ay hindi maiwasang mapatulala at madala sa emosyon kapag naiisip. Sa paglipas ng panahon, wala siyang pag-aalinlangan na si Terence ay lalago sa isang hindi pa nagagawang antas. Magagawa niya ang lahat ng gusto niya, at walang makakapigil sa kanya noon. Ang hari ng mga espiritong hayop ay dapat na isang walang kapantay na rurok sa puso ng sampay na bagay na ito, ngunit pagkatapos na gumugol ng maraming oras kasama si Terence, ang konseptong ito ay tahimik na bumagsak. Sa talento at swerte ni Terence, naniniwala siya na balang araw ay makakatayo siya sa parehong antas ng walang kapantay na hari ng mga espiritong hayop, o mas mataas pa. Ano? Isang tipak lang ng totoong Chi ang makakaabot sa kanilang antas. Hindi gaanong nag-iisip si Terence, ngunit lubos siyang natigilan sa mga salita. Ang pag-iisip lang sa imaheng iyon ay sapat na para kumulo ang kanyang dugo. Sila ang 5 elemento ng layunin ng pagpatay, at ang sa iyo ay ang 5 elemento ng totoong Chi. Sila ay halos pareho. Hanggat ikaw ay sapat na malakas, walang imposible. Natigilan sandali ang makamulto at saka tumawa. Siyempre, masyado ka pa ring mahina ngayon. Lahat ng tunay mong lakas ay hindi maikukumpara sa kahit isang hibla ng buhok nila. Huwag mo nang masyadong isipin. Tumingin si Terence sa kalahating ilusyon at kalahating solidong, flawed dragons, at hindi maiwasang mapaisip sa sarili, may balahibo ba ang bagay na ito? Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na ganito, pero habang patuloy siya sa paglubog, bigla niyang naramdaman na wala ng laman ang paligid niya. Hindi man lang niya naramdaman na nahuhulog siya sa putik, ngunit parang nahulog siya mula sa himpapawid. Ang bilis ng kanyang pagbaba ay biglang naging mas mabilis, at pagkatapos ay nagkaroon ng muffled boom siya ay nasa solidong lupa. Sa kabutihang palad, natakpan ni Terence ang kanyang sarili at ang ibon ng purong Chi, kung hindi ay nasugatan sila. Ayos lang. Mukhang totoo ang mga sinaunang tala tungkol sa 5 lason na latian. Anak, maaari mo nang bawiin ang iyong tunay na Chi ngayon. Ang malagim na sinabi. Ayos ka na ba?
Hindi maiwasan ni Terence na magulat habang lumilingon siya sa paligid. Ito ay isang napakaluwang na espasyo sa ilalim ng lupa, at halos 100 talampakan sa itaas niya ay isang makulay na larawan. Maliban sa putik, kitang-kita niya ang pinatitibay na layunin ng pagpatay sa 5 elemento na umiikot sa itaas. Ngunit ang nakapagparamdam kay Terence ay ang putik man o ang layunin ng pagpatay, lahat sila ay tila nakaharang ng isang hindi nakikitang hadlang na nakahiwalay sa hangin, mga 100 talampakan ang taas. Dahil sa eksenang ito, hindi namamalayan ni Terence na isipin ang mga malalaking mansyon sa karagatan sa sekular na mundo para itong panaginip. Okay na ako ngayon. Ayon sa mga sinaunang talaan na nabasa ko, ito dapat ang lugar kung saan nagmula ang 5 lason na latian. Hindi lamang ito ganap na ligtas, ngunit mayroon ding mga hindi inaasahang benepisyo. Tulad ng ipinaliwanag ng malagim na bagay, sinubukan nitong suriin ang paligid gamit ang banal na kahulugan nito. Hindi inaasahang benepisyo. Nagulat si Terence, ngunit napagtanto niya kung ano ang nangyayari bago pa man makapagsalita ang Maldita. Ang espiritual na chi dito ay hindi pa nagagawa. Sa katunayan, alam na ni Terence na ang chi dito ay siksik nang dumaan siya sa 5 lason na latian noong nakaraang pagkakataon, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin noong panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang chi dito ay mas siksik lamang kaysa sa iba pang mga lugar sa Sky-class Island. Kung ikukumpara sa Jade Space na palaging pinagkakatiwalaan ni Terence, mas malala pa rin ito. Pero iba na sa pagkakataong ito. Ang chi dito ay daan-daang hanggang libu-libong beses na mas siksik kaysa sa itaas. Napagtanto pa ni Terence na ang chi dito ay mas siksik pa sa kanyang Jade Space. Ito ay hindi kapanipaniwala na mayroong isang kayamanan sa mundo. Kung hindi niya mismo naranasan ito, hindi rin maniniwala si Terence na may ganitong espasyo sa ilalim ng mapanganib na 5 lason na latian. Isa itong Holy Land na pinangarap ng lahat ng practitioner at spirit beast. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ng espiritong ibon ang napakayamang chi, at nagpakawala ito ng nasasabik na sigaw. Nagsimula itong lumipad sa paligid ni Terence na masaya, hindi na mukhang pagod tulad ng dati. Gusto siyang pigilan ni Terence. Ang lugar na ito ay mahiwaga, ngunit ito ay isang hindi kilalang lugar kung tutuusin. Sino ang nakakaalam kung may mga kakaibang bagay dito? Pagkatapos ng lahat, mayroong isang dragon na nabuo mula sa 5 elemento na pumapatay kay Chi na lumalangoy sa itaas nila. Ayon sa sinabi ng Maldita, ito ang pinagmula ng 5 lason na latian. Maaaring may nakakatakot na pag-iral na nagbabantay dito. 4,549. Kung mas pinagpala ang isang lugar, mas mapanganib ito ay isang tuntunin na hindi kailanman nagbago mula noong sinaunang panahon. Ito ay tulad lamang ng paghahanap ng mga kayamanan sa mga primitive na lugar, isang maling galaw at magbabayad ka ng mabigat na presyo. Laging naaalala ni Terence ang panuntunang ito ng kaligtasan. Sa anumang oras, hindi kailanman masamang bagay na maging maingat. Ang paglalaro ng espiritu ng ibon ay maaaring makaakit ng isang hindi mapaglabanan na pag-iral, kaya mas mabuting hayaan itong magtiis ng kaunti. Ayos lang, hayaan mo itong maglaro ng mag-isa. Hanggat hindi ito lumipad ng napakalayo, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Ginamit ko ang aking banal na sentido upang suriin ang nakapaligid na 100 milya, at wala akong nakitang anumang mga palatandaan ng mga buhay na bagay. Para sa mga espiritual na ibon na tulad nila, ang paglalaro ay katumbas ng paglilinang. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa kanila, ang nakakakilabot na bagay. O sige. Tumango si Terence. Since the thing said so, then there shouldn't be a problem. Nagpatuloy siya sa paglilibot sa kalawakan at nagtanong, Senyor, gaano kalaki ang lugar na ito sa ibaba? Bakit pakiramdam ko ay mas malaki ito kaysa sa 5 lason na lumubog doon? Dahil sa 5 kulay na ilaw ng 5-element killing intent, isa itong natural na pinagmumula ng liwanag. Ang liwanag dito ay hindi kasing liwanag ng lupa, ngunit ito ay medyo magandang visibility. Sa paningin ni Terence, hindi siya mahahadlangan. Gayunpaman, hindi niya makita ang dulo ng kalsada. Dapat nga, pero hindi ako masyadong sigurado sa eksaktong sitwasyon.
Noon, binanggit lang ng mga sinaunang libro na may ganoong source space. Saglit itong binanggit at hindi binanggit ang eksaktong sitwasyon. Ang makamulto na bagay ay hindi nang ahas na makasigurado tungkol dito, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi bababasa, ang lugar na nalampasan ng kanyang banal na kahulugan ay malayo sa dulo. Kung ikukumpara sa 5 laso na latian sa itaas, ito ay malinaw na maraming beses na mas malaki. Oh, siya nga pala, Senyor, nasuri mo ba ang mga sinaunang libro at talaan? May kaugnayan ba ito sa 5 laso na latian? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Hindi pa nakakapunta rito ang multo. Ang pagkaunawa niya sa 5 laso na latian ay halatang mula sa mga sinaunang aklat. Sa normal na mga kalagayan, hindi kakaiba ang paminsan-minsang sulyap sa mga sinaunang aklat. Gayunpaman, marami siyang alam tungkol dito, kaya tiyak na sinuri niya ito. Tama. Minsan akong nag-imbestiga sa 5 laso na ito at naghanap sa halos lahat ng uri ng mga sinaunang dokumento. Bagamat hindi ako direktang makakapasok tulad mo, natatakot akong walang sino man sa mundo ang higit na nakakaalam tungkol sa 5 laso na latian na ito kaysa sa akin. Ang nakakatakot na bagay na sinabi ng may kumpiyansa. Bakit ganoon? Hindi kaya ang nakatatanda ay katulad ng ibang mga espiritong hayop at gustong kunin ang 5 laso na ito para sa iyong sarili? Biro ni Terence. Hindi yan. Maliban sa isang freak na may kakaibang talento na tulad mo, walang ibang spirit beast o human cultivator ang makakahadlang sa pagpatay kay Chi ng 5 elemento. Kahit ako ay ganoon din. Noong una kong inimbestigahan itong 5 laso na latian, sa totoo lang ay dahil sa isang chismis. Ang sinabi ng makamulto, na nagpapanatili sa kanya sa pagdududa. Anong chismis? Interesado si Terence. Sinasabi ng chismis na mayroong mga dragon na baha sa 5 laso na latian, at nakita sila ng ibang mga espiritong hayop ng higit sa isang beses. Sinabi ng nakakatakot na bagay sa mahinang boses. Flood Dragon. Nagulat si Terence at walang malay na tumangala sa 5 elementong papatayin ang layunin. Kung hindi niya ito mararamdaman ng malapitan, iisipin niya mga totoong dragon ito. Ang mga Flood Dragon ay nasa ilalim ng jurisdiction ng lahi ng dragon, at kung talagang umiiral sila, tiyak na hindi sila mahina. Noong umalis ako sa Sky Class Island, gusto ko talagang sanayin ang isang Vice Elder ng lahi ng dragon upang tulungan ako sa mga gawain dito, ngunit wala akong mahanap na taong may karapatan, kaya kailangan kong pumunta at hanapin sila. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, wala akong nakita. Tumigil sandali ang makamulto at saka ngumiti ng mapait. Ngayon, tila ang baha na dragon na nakita nila ay malinaw na ang material na pagpatay kay Chi ng 5 elemento. Nagkataon lang na lumangoy ito sa latian. Dapat ganito. Tumanggo si Terence. Hindi pa siya nakakita ng buhay na nilalang mula nang pumasok siya sa 5 laso na latian. Magiging kakaiba kung ang 5 laso na dragon ay lumitaw ng wala saan, dahil ito ay isang natural na death zone. Nag-aalangan na nagtanong si Terence, Senior, ano ang susunod kong gagawin? Ang lugar na ito ay isang likas na kayamanan, at ang chi dito ay mas siksik pa kaysa sa Jade Space. Maaaring hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makita ito muli sa kanyang buhay, kaya hindi binalak ni Terence na umakyat ng ganoon lang. Siyempre, hindi siya makakaakyat ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring lumipad tulad ng matandang sect master ng West Mountain. Kahit na may pasok niya ang 5 laso na latian sa tuktok, mahihirapan siyang malampasan ang malaking pagtutol ng putik at lumangoy. Bukod dito, hindi niya maiiwan ang espiritual na ibon ni Minerva dito. Maliban kung ang espiritong ibon ay hindi gumagalaw tulad noong bumaba ito, mapoprotektahan ito ni Terence gamit ang kanyang dalisay na chi. Ngunit paano aakyat ang espiritong ibon kung hindi ito gumagalaw? Sa kasalukuyang lakas ni Terence, talagang madali para sa kanya na magkamali kung gagawa siya ng hakbang pagsisisihan niya kung may nangyari sa proseso. At kung umakyat siya ngayon, ang lumang sekta ng West Mountain ay maaaring hindi sumuko at bantayan ang gilid ng 5 laso na latian. Kung nalaman niya na si Terence ay maaaring pumasok sa 5 laso na latian at hindi mamatay, tiyak na hindi siya titigil hanggang sa siya ay mamatay.
Hinding-hindi na maiiwan ni Terence ang 5 lason na latian. Ngunit kung hindi sila umakyat, maaari lamang silang manatili sa kakaibang espasyo sa ilalim ng lupa sa harap nila. Totoo na ang espiritual na chi ay napakayaman, ngunit ang problema ay, sino ang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang lugar na ito? Bagamat hindi naniniwala si Terence sa pag-iral ng 5 lason na dragon, ang kanyang mga taon ng karanasan ay nagpaunawa sa kanya ng isa pang panganib sa katotohanan na palaging higit sa mga benepisyo. Ganyan ba talaga kaligtas at hindi nakakapinsala ang gayong kayamanan? Ang posibilidad na mangyari ito ay mas mababa pa kaysa sa 5 lason na water dragon. Kung noon pa man, tiyak na susubukan ni Terence na tuklasin ang malawak na espasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pambihirang pagkakataon, at maaaring may mga hindi inaasahang sorpresa. Gayunpaman, matapos makita ang mga super existence ng West Mountain Old Sect at ang Spirit Beast Clan, matagal nang nayanig ang malakas na tiwala sa sarili ni Terence. Bilang isang peak mid-stage Golden Core Cultivator, si Terence ay hindi bababa sa 100 beses na mas malakas kaysa noong una siyang dumating sa Sky Class Island. Gayunpaman, hindi niya naramdaman na siya ay ganoon kalakas sa lahat. Siya ay pagod na mabuhay kung siya ay maglakas loob na galugarin ng walang anumang mga pahiwatig. Ang espasyo sa ibaba ay mas malaki kaysa sa 5 lason na latian sa itaas. Alam ng Diyos kung mahahanap pa nila ito pagkatapos maglakad ng malayo. Hindi rin nila alam kung makakaakyat pa sila. Marahil, pagkatapos nilang umakyat, maaaring may iba pang mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang lugar na ito ay puno ng kawalan ng katiyakan. What's wrong? Gusto mo bang mamasyal ngayon? Sabi ng malagim na may hinanakit na tono. 4,550. Senior, please don't joke with me. Hindi ako tanga. Mapait na ngumiti si Terence. Napatay ng kuryosidad ang pusa, nakapatay din ito ng mga tao. Maraming mga master ang namatay dahil sa kuryosidad na ito. Dahil hindi ka bobo, bakit hindi mo simulan ang paglilinang? Ang lugar na ito ay pinagpala ng langit, at ito ay isang perpektong lugar para sa iyo upang magsaka. Kung hindi ka magmadali at magsaka ngayon, masasayang mo ang pagkakataong ito na ibinigay sa iyo ng langit. Ang nakakatakot na sinabi na may inggit. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Terence. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay isa itong magandang pagkakataon. Isang pagkakataon na kahit ang ex-Asher Dragon ay kinaiinggitan ay isang bagay na minsan lang dumating sa isang asul na buwan. Ito ang 5 lason na latian, at nagkataon na mayroon kang 5 espiritual na ugat. Marahil ikaw lang ang nasa mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng nakakatakot. Nakuha ni Terence ang mahalagang punto matapos marinig ang paalala ng nakakatakot na bagay. Natuwa siya, pero hindi pa rin siya sigurado, pero hindi ba ito ang lugar kung saan nagpapatayan ang 5 elemento? Sa karamihan, hindi ako sasalakayin ng 5 elementong ito na papatayin ang layunin. Paano ko gagamitin ang mga ito sa paglilinang? Para sa iba, ito ay isang nakamamatay na 5 elemento na pumapatay sa isa't isa, ngunit para sa isang talentadong freak na tulad mo, ang aura ng pagpatay ng 5 elemento ay lubhang kapaki-pakinabang. Hindi ito kasing simple ng hindi pag-atake sa iyo. Ang makamulto na bagay ay huminto at hindi maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa totoo lang, napakabihirang makakita ng taong may lahat ng 5 elemento ng sabay-sabay sa Sky Class Island. Matagal na akong nabuhay, ngunit wala pa akong narinig na isang human practitioner na may lahat ng 5 elemento bukod sa mga espiritong hayop. Ito ay tiyak na isa sa isang uri. Nagtaas ng kilay si Terence. Matagal na niyang alam na mayroon siyang 5 elemento at 7 katangian, ngunit hindi niya akalain na ito ay espesyal. Sa karamihan, magkakaroon lang siya ng kaunti pang espiritual na mga ugat, at higit sa lahat, pipili siya ng mas malawak na hanay ng mga sining at diskarte, ngunit hindi niya lubos na magagamit ang bawat elemento. Kahit na pagkatapos lumahok sa pagpili ng Star Academy sa umaga at pag-aralan ang tungkol sa mga pakinabang ng maraming espiritual na pinagmulan, hindi niya naisip na ang kanyang 5 elemento at 7 katangian ay bihira hanggang sa punto ng pagiging kakaiba.
Kahit na ang 5 element medium na ginamit upang buksan ang Sky Class Islands ay mga pawn lang, at sila ay tuluyang masisira. Ikaw lang ang exception. Medyo malungkot ang boses ng malagim na bagay habang sinabi niya, ang iyong mga inheritor girlfriends, para hindi ka masaktan, lahat sila ay nagbuwis ng buhay para protektahan ka. Mas gugustuhin pa nilang mamatay ang sarili nila kaysa dalhin ang sakit para sa iyo. Tunay na nakaaantig ang gayong tunay na pag-ibig. Ang dahilan kung bakit matagumpay kang nakapasok sa isla ay dahil ipinaglaban ka nila. Bilang dating Azure Dragon, ang mga halaga ng bastard ay ganap na naiiba mula sa mga tao, lalo na pagdating sa pag-ibig. Palagi niya itong kinukutya, ngunit ang ginawa ng mga inheritor girlfriend ni Terence ay talagang nagpakilo sa kanya sa unang pagkakataon. Hindi niya alam na ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay maaaring maging hindi makasarili at mahusay. Ito ay simpleng hindi maisip. Ang ganitong bagay ay hindi kailanman mangyayari sa isang espiritong hayop. Ito marahil ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at mga espiritong hayop. Oo, iniisip ko kung kamusta na sila ngayon. Ang Moldite ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, at ang pag-iisip ni Terence ay nabalik din sa karaniwang mundo. Mahigit 1 taon at kalahati na ang nakalipas mula nang mapadpad siya sa Sky Class Island, at kung maaari, gusto niyang lumipad pabalik sa karaniwang mundo ngayon at makita kung ano ang kalagayan ng kanyang mga babae. Kung hindi dahil sa sobrang namiss niya ito, hindi sana gumastos si Terence ng napakaraming pera sa gitnang Chamber of Commerce para ipadala ang sulat noong huling pagkakataon ng walang sinasabi. Hindi niya alam kung ang liham ay ipinadala sa karaniwang mundo, at hindi niya alam kung natanggap niya ang tinatawag na return letter. Ang Sky Class Island at ang karaniwang mundo ay dalawang ganap na magkaibang mundo, at walang paraan para makipag-ugnayan sa kanila. Sa nakalipas na 1.5 taon, ang lakas ni Terence ay tumaas ng hindi bababa sa 100 beses, ngunit ang pinakamahalagang layunin ay malayo pa sa pagkamit. Ni hindi niya makita si Zhang Liju, lalo pat humanap ng paraan para mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa resultang ito, nanlumo si Terence. Gayunpaman, hindi ito tulad ng hindi siya gumawa ng anumang pag-unlad. Kahit papaano ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan si Terence kina Jonas at Hao Guangqi, na mga disipulo ni Zhang Liju. Sa madaling salita, nagbukas siya ng channel para makipagkita siya kay Zhang Liju sa hinaharap. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng tamang pagkakataon. Higit pa riyan, nakatanggap si Terence ng isa pang kapana-panabik na balita. Ang impormasyon mula sa gitnang Chamber of Commerce ay itinuro sa parehong bagay may posibleng two-way na landas sa pagitan ng Sky Class Island at ng karaniwang mundo. Ang mga kalakal na iyon ay isang magandang patunay. Ang dalawang bagay na ito ay napakahalaga kay Terence. Ang ibig sabihin ni Liju ay maaari niyang iligtas ang mga tao, at ang 200 na daanan ay nangangahulugan na maaari siyang bumalik sa sekular na mundo. Hanggat siya ay sapat na malakas, sa pareho, ang lahat ay malulutas. Hindi madaling makamit ang dalawa ng sabay-sabay, ngunit kahit papaano ay hindi nawala si Terence gaya noong una. Hanggat makakahanap siya ng tamang direksyon, sa kanyang potensyal, lahat ay magkakatotoo balang araw. Hindi sinasadya ni Terence na nahulog sa malalim na pag-iisip nang tumunog ang boses ng multo sa kanyang isipan. Ang tono nito ay komplikado sa hindi malamang dahilan. Huwag mong isipin ang walang kwentang bagay na iyon may daan sa pagitan ng Sky Class Island at ng karaniwang mundo, masasabi ko iyon sa iyo. At alam kong si Zhang Liju na hinahanap mo. Ano? Senior, kilala mo rin siya. Saka bakit ang tagal kong hindi narinig na binanggit mo? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Ang paghahanap kay Zhang Liju ay ang kanyang pinakamahalagang misyon sa Sky Class Island. Lahat ng iba ay wala kung ikukumpara doon. Nakakalungkot na ang miracle doctor na si Zhang Liju ay isang maalamat na figure, at kahit na matagal na siyang nasa isla, at may ganoong kalapit na relasyon kay Jonas, hindi pa rin niya ito nakilala. Hindi akalain ni Terence na ang Moldite na bagay na ito na nanatili sa kanyang Jade Space buong araw ay makakakilala kay Zhang Liju, ngunit hindi man lang nagbanggit ng kahit isang salita tungkol dito. Siguradong tikom ang bibig niya. Say my ass.
Ang malagim na bagay ay nanunuya at huminto ng mahabang panahon bago nagpaliwanag sa mahinang tono, nakipag-away lang ako sa matandang B** star na iyon. Ayokong banggitin sayo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.